Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Good news for Philippine Chess. Mula sa Cebu, nag-host pala sila nitong nakaraan ng Round Robin Invitational Masters. 10 players po ito, long game, federated. Ayan, at pinadala nila sa atin ang kanilang best game sa torneyong ito na naganap sa round number 4 sa pagitan nila International Master Kim Steven Yap versus Caparino Diego Abraham. Ito pong si IM Yap, kababata ko ito eh. Kasabayan ko ng kiddies, juniors, pambato talaga ng Sibuyan. Pero itong si Caparino, medyo naninibago po ko, no? Hindi ko pa masyado narinig siya. Pero ang rating, 2258. Solid yan, mga kamatyas. Ibig sabihin, malakas yan. Pagkatapos nating i-analyze ang best game na ito, sa end part po, pakita ko sa inyo ang final standing nila. Ang ginawa ni IM Yap, nag-E4, nag-C6 si Caparino, D4, D5, Karokan ng pinasok, E5, advanced variation, Bishop F5 at tinirahan ng tricky line H4, obligado talagang harangan yan. Bakit po? Kasi pag nagpa-normal-normal lang ang black dito, relax, todas na. May G4. Makukulong po ang bishop ng napakaaga. Kaya tricky yung H4 line eh. Talo kagad ang black dyan. Okay? Kaya after H4, ang tamang linya, nag-H5 talaga. Bishop D3, hinamo ng exchange, tinanggap naman. E6, Bishop G5, ayan. Atake kagad sa Reyna. Nag-Queen B6, kumounter attack sa B2, nag-Knight D2 si IM Yap. Kumbaga, sige, capturing mo yan. Pero nag-C5. Ang ganda rin ng C5 ha. Followed by Knight C6 para siyang naging French type of pawn structure na malakas ang pressure sa D4. Pero atin munang sagutin, maari maging tanong nyo, Coach, ba't hindi kinapture ang B2? Ano ba ang ibig sabihin yan? One pawn na yan ah. May Rook B1 kasi. Capture po uli, Coach. Rook takes B7. Kahit lamang ng isang pawn ng black dito, pero dahil sa kapangyarihang taglay ng puti ngayon na nasa 7th rank control, delikading ang black dyan, mga kamatyas. Lalo na, tulog pa mga pyesa, delayed ang development sa king side, aray. Ang daming pwedeng mangyaring mapanganib. Okay? Kaya, hindi pinapangahasan or sinusubukan ng black yung ganyan. Nag-C5, balik tayo. Nag-C4, sinabayan ni IM Yap ng pasabog sa sentro. Nag-Knight C6 at nag-Knight F3, Knight GE7. Ayan, may kaklaruhin ulit tayo dito para maliwanag, no? Bakit hindi kinapture ang pawn sa D4? Eh, sapat naman ang depensa niyan. Meron po kasing castling. Tahimik lang, no? Parang wala. Ngayon, pag nag-Knight GE7, mag-Rook FC1. Halimbawa, mag-Knight G6 para i-develop ang bishop, then makapag-castle later on, kakapture na dyan, E takes D5, and ayan, may E6. Hindi pwedeng capturing yan kasi dahil sa nakahang na knight. Sa madaling sabi, maliligalig ang black dito, delayed kasi ng development. Para lang sa isang pawn, ginamit ang tempo, delikado ang mangyayari sa black. Okay, kaya dapat wais po tayo pagdating sa developments, tempi. Yung mga tempo-tempo na magagamit, no? Balik tayo sa Knight GE7. Nag-D takes C5, Queen takes C5, nag-castle, Knight F5, Rook AC1. Hindi makakasling gaano kasi laging may pressure. Nag-Bishop E7, nag-B4. Yan ang rock and roll ng larong ito, mga kamatyas. Knight takes B4. Bakit? Ano ba mangyayari kung Queen takes? Madali lang po. C takes D5, nakatreat pa sa knight, hindi pwedeng capture, nakahang ang knight. Okay? Malakas ang puti dyan. Kaya, knight ang pinang-capture and Queen B1. Ang lalim ng ginawang B4 ni IM Yap. Oh. Kasi ang idea, mag-A3, then babawi din naman doon sa B7. Nag-Bishop takes, Pawn takes, at nag-Queen B6. Ayan, para may pangsangga sa paparating na Queen takes B7. Pero another good move, Rook C3. Accurate yung ginawa. Oh. With the idea of Rook B3, ipipin, then A3, pababagsakin po ang knight sa B4. Yan ang paparating. Nag-castle, Rook B3, A5, at nag-C takes D5. Magaling din si Caparino. Bakit? Talagang pinoprovoke niya si IM Yap na sige, mag-A3 ka. Bagsak ang knight ko, pero hindi. Kakapture kasi sa C4 eh. May ganyan eh. Pag nag-Knight takes C4, may Queen C6, makakaiwas ng tempo, may threat, may counter threat. Malalim, ano?
Hindi naman kasi pwedeng baliwalain. Halimbawa, rook b2 para masabing maintain ng pin. May c3 naman. Timplado eh. Kaya nakita yan ni IM Yap. Teka muna eh. Pumreno muna siya. Kumapture muna siya sa d5 at nag-knight d4. Yan. Nag-g6. Naku. Yan ang nagpa-best game dito mga kamatyas. Kanina yung b4 sacrifice. Ngayon naman g6 sacrifice yung rook sa b3. Ano laman ng g6 na yan? Napakalalim naman. Kinapture ang tore. At dito po mga kamatyas, may follow-up na brilliant move si IM Yap. Sige po, pakiguess nyo ang mala super GM move na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyo pong mga effort. Congrats sa nakakita ng Knight G5. Napakaganda. Mwah! Mayayakap kita dito, paring Kim, Steven. Nag-F6. Ayan, teka muna. Preno muna tayo. Lumalagablab ang laban na ito. Parang laro ni Meow Meow, no? Ikaw ba yan, Meow Meow? Teka muna. Pag kinapture po ang knight, dami ng sacrifice niya na. Kakapturing kasi yung F7. Obligado, rook takes yan. Hindi pwede king H8, matchas ka agad, di ba? Check doon. Obligado. Mag D6 para walang king E7 na takbo at threatening matchas H8. Tatakbo yan. Persado, king E8. May queen G6. Walang pandepensa sa tore. At pag na-capture na yan, fatal mga kamatyas. Matcha-matcha ka mangyayari dyan. Halimbawa, saan ba? Takbo. Queen takes. Takbo para masabing maraming tatakbuhan. Takbo ulit. Magna knight takes E6. Dito po, wala. May knight C7 pa parating. Two connected center pass pawns. Wala na. Totally, suko na dito ang black pagkaganyan. Balik tayo. Galing, no? Yun pala ang layo ng calculation na yon. At kaya dito, nag-F6 dito. Yan naman talaga ang best na dapat gawin ng black. Ang galing din ni Caparino, no? Kasi nakita niya yung tira ng computer engine eh. Nag-Queen D1, another wonderful move. Tignan nyo, pamigay na naman yung knight para lang sa Queen takes H5 na paparating. Kinapture ni Caparino. Capture, Rook F4 para yung king may space na tatakbuhan. Check, King F8, check, King E7, Queen takes G7, check, King E8. At nag-A takes B3. Yun lang mga kamatyas. Dito po, according to Stockfish, ang brilliant move ay Knight C4. Grabe. Parang Mikhail Tal, Meow Meow. Ang ganda ng laban, ano? Iyan pala, na kapag kinapture, para malihis lang ang tore doon, may Queen F7 check, King D8, G7, wala na. Fatal. Matchas ang black dyan. Ngayon, paano kung hindi naman capturein? Halimbawa, mag Queen C5 lang, mayroong Knight D6 check, King D8 at medyo may sayaw ng kaunti. Queen G8 check. At halimbawa, mag King C7, Queen H7 check. Pag nag King B6, matchas yan Obligado, babalik yan sa D8, may G7. Ayun pa rin ang paparating na G8 Queen. Ang tindi, ganda. Beautiful. Balik tayo. Knight C4 pero na-miss yan Ang ginawa, kinapture muna yung knight at nag-knight D5, Queen G8 check, King D7, kinapture ang tore. Pero dito po, syempre di natin templado yung nararamdaman ng side ni Caparino, isinuko po niya, nag-resign siya. Kasi, eto na rin ang paparating May G7 then G8 Queen na rin, tapos may Knight C4, expose ang Black King. Wala ganong panggulo ang black dito para makaligalig makagulo-gulo Wala Malinis Kaya po, ito ang naging best game at maraming salamat kay Sir Kevin Yap sa pagpapadala po ng game na ito at sa detalye ng torneo, no? Ito ang kanilang standing. Tingnan natin para malaman natin kung sino-sino ba ang mga naglaro dito. Nag-champion si IM Kim Steven Yap sa score na 7.5 points at pumapangalawa naman si Makinano Anthony sa score na 6 points, 5 points naman si AGM Michael Joseph Pagaran. Ayan, si International Arbiter. At the same time, malakas din palang maglaro. Malakas din palang maglaro si Sir Pagaran, At 5 points din si National Master Romel Ganson.
Diego Abraham Caparino, not bad. 'Di ba? Nasa middle siya, oh. Malakas din pala si Caparino, no. And Lavandero, I.M. Mascareñas, Natividad, Enriquez, and Pason. Mga solid players po yan ng Cebu. Okay, wala na nga lang diyan si GM Richard Bitoon, taga Cebu din 'yon. Nasa US na po ngayon eh. Yan ang aking kaibigan dyan na napaka-humble at mabait na Grandmaster Richard Bitoon. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo at na-update kayo, na-inform dito sa katatapos lang na Invitational Masters Round Robin hosted by Cebu School of Chess. Maraming salamat po. Sana marami pa kayong mga tournaments na makandak dyan at makapagbigay ng improvements sa Philippine chess, especially sa rating, sa titles. Pagpatuloy nyo po yan, mabuhay kayo dyan sa Cebu. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.